I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, My's Cafe, My's Resorts and Hotels, Folieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nakatutok ngayon dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. Ako pong muli ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Yan. At syempre po, hinihintay natin ang ating guest. O mamaya lamang ay darating na po sila. Humingi ng paumanhin sa konting delay ng kanilang arrival. Wow! At syempre po, ito, Lunes na po ngayon. Diba? Ang bilis. Ma'am, okay, sorry. Yan, bungol ako. Lunes po ngayon at ngayon po ang ikawalo ng buwan ng Disyembre. So, ang alam ko ngayon is Feast of Immaculate Conception. Di ba? At syempre po, binabati ko po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Happy birthday. At naway mabusog mo kami. At syempre, birthday din pala ng aking kaisa-isang kapatid na babae. Yan. Ang aking minamahal na tugang na si Janice Giba. Yan. Happy birthday aking tugang. At okay lang na importante, malusog at walang mga sakit. Yan, 'di ba? Kahit sabi nga nila walang handaan, wala mga okay lang 'yan. Ang importante, walang merong may sakit sa atin kasi ating birthday, ang ating kaarawan kung merong kung magse-celebrate tayo sa loob ng isang tahanan na merong sakit, diba, at karamdaman. So ngayon, I declared blessing upon blessing and syempre victory upon victory sa iyong buhay, aking kapatid. At alam ko naman na sa hinaharap o sa lalong madaling panahon, God will continuously pour the blessings onto you and your household. Kaya happy birthday, Janice. And syempre po, sa lahat din po ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, sa mga kasabay ng aking kapatid na mag-birthday, para meron pa ako nakita ang aking mga kasamahan sa Ladies of Charity. Yan. Happy birthday din po sa iyong nanay at Tita Yolanda at
Lady Nena, yan, birthday din daw birthday din daw ngayon ni Kuya Joe. Oo. Ayan, happy birthday. At sa lahat ng nagsa-celebrate ng kanilang anniversary, happy anniversary. Oo, ayan. At binabati ko po ang lahat ng mga kasamahan ko sa Ladies of Charity, kina Lady Karen, Lady Panyang, oo, Lady Des, and syempre kina Lady Edith, Lady Bastion Distura. Good morning po. And syempre po kay Lady Raquel. At yan, baka may makalimutan ako kay Lady Michelle, Lady Santa, Lady Beth. Yan, parang At meron pa ba akong nakalimutan? Basta sa lahat po ng caregiver na nandyan din po sa Our Ladies of Charity. Kahapon nag-out na rin yung yung care, home care, yung dito sa Chancery na Caregiving Institute din po para po sa mga nagtitraining ng caregiving. Yan, nandyan din po kahapon, last day nila sa Our Ladies of Charity sa Home for the Aged. So, nawa ay marami kayong natutunan at magamit nyo ang inyong mga pinag-aralan at ang lahat ng karanasan nyo sa loob po ng care facility ng Home for the Aged. At kay Sheila, good morning. Oo, siya nagtirintas ng aking buhok. Kasi kahapon po, galing po kami sa Irusin. Oo, kung saan nagkaroon kami ng Christmas party, yan, get together ng lahat ng ladies. Oo, at kasama doon lahat ng unit mula Irusin. Kasi sa Irusin, Bulan, Matnog, yan, may Castilla din kahapon. At Dunsol, ang nabasa, parang may Dunsol, no? At lahat po doon ay nagkaroon po ng kasiyahan kahapon at maaga po kami nakauwi. So, thank you so much sa lahat po ng mga dumalo at talagang naging bahagi po ng kasiyahan ng Christmas party. And take note, no, dahil December 8 ngayon, alam ko sunod-sunod na po ang Christmas party. Today, meron pa po tayong party na attenderan. Oo, mamaya po sa Avon, Sorsogon. Sunod-sunod din po kami at ang grupo ko po ay sa December 26 naman. Pero beyond that, marami po tayong mga pupuntahan. Syempre po at maraming salamat po sa patuloy po na nag-i-invite sa amin, sa atin at nagiging gustong maging kabahagi kami ng inyong selebrasyon, ng inyong kumbaga isang napaka-importanteng event sa inyong buhay. Salamat po sa pag-iimbita. At syempre po, happy anniversary din po sa lahat na nagsiselebrate ng kanilang anibersaryo sa araw na ito, December 8. Yan. At sa mga kasamahan ko sa Avon Sorsogon, yan. Kay Ma'am Betty Patetico, yan. See you later po, Ma'am Betty. At kung malate po ako sa kunting oras lang po, kunting minuto lang po, may mapupuntahan lang po akong muna bago dyan, okay? At syempre po, ayan. At dahil po araw po ng Lunes ngayon, December 8, actually po naging usap-usapan na rin po namin yung gaganaping screening ng pelikulang Hangus. Oh, yan. So, yung Hangus po, actually po, ito po ay dinirect mismo ng ating kasamahan dito sa Parents Against Vape. So, isa po siyang youth na naging kasama namin mula noon pursuing this fighting against this youth na gumagamit po ng vape. Yan po yung makakasama natin today. At mamaya lang, sabi niyan, malilate lang daw siya ng konti. So, good morning sa mga kasamahan ko sa Parents Against Vape. At magiging kasama ko din po sila, Emmanuel Villafuerte. Good morning. Ma'am, advance Merry Christmas po mula kay Sir Emmanuel Villafuerte. Good morning po, Sir. Yan, opo. At sila po yung makakasama natin sa Manila Film Festival. At kaya very honor naman po ang inyong lingkod na naimbitahan po tayo sa screening po ng pelikulang Hangus, na kung saan po ang lahat po ng yung scenario, lahat po ng location po ay dito po mismo sa Sorsogon ginawa. Kaya ipagmalaki nyo po. At saka yung mga natin dito yung mga artist po, local artist po yan. Lahat po yan galing dito sa probinsya ng Sorsogon. Kaya ipagmalaki nyo ang ating mga artist na nandito po sa Sorsogon. Yan, pasok po kayo, maupo po kayo. Oo, yan. Yan. At okay lang. Yan. At syempre po,
yan, ipagmalaki po natin ang ating mga artist sa Sorsogon, ha? Dahil makakarating po tayo ng Manila Film Fest, di ba? First time, record-breaking to. At syempre po, parating na po ang ating mga guest yan. Pero bago yan, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:20 na po ng pagkaumaga. At ito po, batiin po muna natin ang ating mga advertisers. Yan, good morning po. Ang oras na to ay hatid po sa atin ni Huban Mayor Rohel Botox Blanquesa Fulleros, Huban Vice Mayor Felipe Guasa, Huban Councilor Totot Habok, Councilor Pupu Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Ninita Desdier, Councilor Russell Baleza, Councilor Roy Balbidina, at syempre po, hatid din po ito sa atin ng ating kapitana dyan sa Barangay Lahunguban, Kapitana Maypura Fulleros. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ni Attorney Gerson Fulleros Carino, bayan pa rin po ng Huban. At ito pa, hatid po ito sa atin ng walang tulog. Oo. Ang ama ng Sorsogon, ang alamat, Governor Edwin Bubuy Amor, at syempre po ni City Mayor Esther Amor. Today po nagsisimula na po ang bigayan ng Noche Buena package, ha? Kaya dyan po sa sa distrito po ng Bacon ang unang schedule po. Today, December 8 yan. Kaya good morning City Mayor Esther Amor. At syempre po, magandang umaga rin po kay First District Congresswoman Det Escudero. May mga si Congressman na Det Escudero, may bagong bill na di ba, na isa katuparan na naamyandahan na. Basahin po natin mamaya. At syempre po, magandang umaga din po kay 2nd District Manuel Wuwu Fortes, 2nd District Bukal Christian Lim, at syempre kay 1st District Bukal Dave Duran Jr. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ng The Lewis College for Inquiries. Look for Miss Mutya Icocho, the Oragon Movers, Transports and Logistics, where every move counts, at syempre ng Parents Against Vape. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ng 100-fold Print Shop na matatagpuan dyan lang po sa Barangay Salog, Sorsogon City. At syempre, hatid din po sa atin ng Food Crib Sorsogon. Sa mga gusto pong makatipid, mabusog maghapon, abay, why not? Puntahan niyo po ang Food Crib Sorsogon na matatagpuan sa Oasis Building. Dito lang po along Maharlika Highway, dito po sa Kugon, Bibingkahan, katabi ng The Lewis College. Akyat kayo 2nd floor, Oasis Building at ang Food Crib Sorsogon. Ito naman sa mga nagtatanong po sa amin kung bakit patuloy po kaming kumukuti-kutitap. Hindi, pumuputi lang. At syempre yung mga skin namin ay patuloy po nagiging radiant glow daw. O yan, sabi po nila yan na hindi ko po yung sinabi. At syempre po nagpapasalamat po ako sa Aidara Aesthetic Lunch. Kung saan po, dyan po talaga sa mga gustong-gusto pong magpaganda, magpaputi, magpalapayat. Oo, ay bakit hindi? Puntahan nyo na po ang Aidara Aesthetic. At nandyan po yan sa along Maharlika Highway at dito sa Tugos, Sorsogon City. Kung saan nga po ay talagang you will experience the real care with Aidara Aesthetic. Diba? Napakasaya sa puso na at least ngayong Christmas, kahit papano po ay medyo maputi tayo ngayon. Oo, kasi minsan napakahirap maghanap ng mga damit na isusuot na babagay sa iyo, lalo pat hirap din ako sa aking weight, sa aking taba. Oo, di bale, sabi ko nga okay lang na medyo mataba, at least medyo naman tayo ngayon. Oo, di katulad nung last year, mataba na, maitim pa, di ba? Kaya yan, puntahan niyo po ang Aidara Aesthetic Lunch diyan po sa Maharlika Highway, Tugos, Sorsogon City. At syempre, eto pa po, sa mga natin, dito, sabi ko nga, experience the real care with Aidara. O yan, good morning ka na Miss Nicole Espinola. At ito pa, yan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Fulleros Botox Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo. Dahil sa FBBD, you dream, we build. At syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ng My Cafe. Gusto bang masatisfy sa iyong coffee cravings? Aba, mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At ang programang ito ay hatid sa atin ng My Hotel and Resort. Pagdating naman sa hotel and resort, nangungunang inire-recommenda ang My Hotel and Resort. Alright po, wag po yung aalis dahil sa pagbabalik ko, kasama na po natin ang ating guest sa pagbabalik ng Usap Tayo with Ate Jo.
from Fulidara. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Babalik tayo dito sa ating programang Usap Tayo. At syempre ngayon pa lamang ay asan na yung kopya ko? Nawala. Yan. At ngayon po ay kasama na po natin ang ating mga kasamahan dito sa Hango. So, maswerte tayo. Tatlo pala ang darating. Pero dalawa muna ngayon ha. Reserve ko yung isa. Yan. At yan, welcome natin ang ating mga kasamahan dito sa pelikulang Hangos. Yan. Good morning. Sige, pakilala nyo nga yung inyong mga sarili. Okay po. Daryl Balasapal. Nag-aaral po ako sa SSU. And hello po, good morning everyone. Ako po si Joshua Pareha, nagmula po sa De Luis College. Okay po. Yan, nakita nyo na po ang ating mga naggagapuhan. Sabi ko kanina, kayo ba yung artist? Kanina po, mic na 4 and 5. Lahat. Okay. At siguro mahina. Dito yung camera niyo. Sorry nag-ano talaga ako. Sige, okay. Sorry, nag-ano talaga. Extend ko na yung kamay ko. Sorry, ma'am po. So, ito po yung actually po na bigla ako doon sa pelikulang Hangos. Alam ko, matagal na yung Hangos kasi nagsasabi na sa akin si Parents Against Vape. Ini-inform na nila ako kaagad na meron na silang pelikulang ginagawa dito sa Sorsogon. So sabi ko, sige, i-try ko na ma-cover. Pero along the way, sabi ko, bigyan ko nga ng kaunting parang merong mystery. Para habang ginagawa, hindi masyadong nag-ano yung ating pelikula. So ngayon na natapos na, ano na ang pakiramdam ng ating mga crew kayo doon. So, ibig sabihin, wala kayo sa mainland? Wala po. Ay, wow, bongga. Ito po yung mga utak. Yes po. Alright. Sige po, ikwento nyo nga po yung mga kumbaga pinagdaanan. Yan. Good morning. Diretso ka na po. Yan. Ikwento nyo nga yung mga pinagdaanan nyo bilang crew ng isang pelikulang Hangos. Kauna-unahan po sa Sorsogon, ha? Bale, at first po, naging mahirap siya kasi halos karamihan sa amin baguhan. Pero
all throughout naman, naging maayos naman kasi mababait yung crew, tsaka mas inuna namin yung communication talaga. Tsaka wonderful experience siya para sa amin talaga. Ayun po. And sa akin naman po bilang assistant director po namin si Mark Rainel Merabueno, ay nagpapasalamat po ako sa oportunidad na ito na maging parte po dito na makabilang po sa organisasyon na Parents Against Vape para i-promote po yung tobacco off po sa Manila Film Festival. And hindi ito mangyayari kundi kung wala yung aming director talaga sa amin na nagabay para maging successful yung buong film na po ito. Kaya grateful po ako dito sa opportunity na ipagmalaki bilang mga taga-Sorsogon po at bilang Bicolano. Yan. At dahil lagi niyo binabanggit yung inyong director, nandito po ang inyong director, Sir Mark. Sir Mark, sa gitna ka na lang po. Good morning po, Sir Mark. Yan. Hello everyone. Kasya. Good morning Ito po. yung camera natin na Sir Mark. Hello Ayan yung po. director. So, ibig sabihin, ikaw yung utak. Parang ganun na rin po. Ang katipunan. Yan, ang katipunan. Yan, pasensya na po sa... Hindi, okay lang po. Yan, di ba? Yan yung mga nagwagwapuhan natin. Teka, sandali. Bago tayo mapunta sa kung saan-saan, ikwento nyo muna kung paano nabuo yung konsepto ng hangos. Paano siya nabuo talaga? Okay po. So, ayan. Sa hindi po alam ng lahat, kami po ni Joshua talaga yung pinaka-core po ng team na to. Kasi po, nung pinatawag po ako ni Sir Judy na merong bootcamp sa Manila para sa filmmaking. Ang akala po namin, gagawa lang ng pelikula, ganito ganyan. Ako naman po, bilang isang aktor po talaga ako, bibihira lang po ako mag-direct ng mga pelikula. Sabi ko, sige po, go lang po ako agad. Tapos, magsama daw po ako ng mga tao. So, sinama ko po si Joshua. So, nung nandun na po kami sa Manila, binigyan po kami ng different lessons. Anong title ng bootcamp nga natin doon? Bootcamp? Ano lang, Miss Jo? Ay, baga pa kasi. Opo. Tobacco Youth. Opo, Tobacco Off. Yun po. Yun po yung bootcamp. Yun po yung title ng bootcamp. So, nandun po kami, nagstay po kami for like a week, and then may different sessions, different trainings po kami pinagdaanan. Under po kay Sir Christopher Brugada, under kay Ma'am Shara Zambrano, and kay Ma'am Jackie Manabat. So, dun po, under yung mga trainings na yun, tinuruan po kami kung paano gumawa ng kwento, kung paano lumikha ng isang unique na kwento. And yung pinaka-advocacy po talaga ng Tobacco Off is tigilan or gawing aware yung mga tao sa taktika ng tobacco industry. And syempre, para po mapigilan, mabawasan natin yung mga paninigarilyo at paggamit ng vape. So, dahil po doon, nabuo po namin ang Hangos. Yung Hangos naman po, nagsimula siya sa isang maliit lang po na ideya na what if ikwento natin kung paano, kasi na-realize po namin kung saan ba kami dapat magsimula. Sa malaking proyekto ba o sa maliit. Kaya po, doon po nagsimula yung ideya na magsimula kaya tayo sa kwento ng isang tricycle driver. Ano kaya yung kwento ng isang tricycle driver? Kasi po, ako, usually, galing po bibingkahan, papuntang school, nagta-tricycle po talaga ako. And halos every time, lahat po tayo ng mga Sorsoganon, tricycle po talaga yung main transportation natin palibot ng city o sa labas mo ng province. Kaya, dun po, sabi ko, bigyan natin ng kwento yung tricycle driver na to. Madalas po kasi ako nakakita ng mga tricycle driver na naninigarilyo na di mo man, sabi po nila, yun daw po yung nagpapalakas sa kanila. Kaya yun po yung main concept po talaga ng kwento. Parang i-break namin yung stereotype na yung sigarilyo hindi nakakapagpalakas, hindi nakakapagkalma ng tao, kung hindi isang addiction na dapat mapigil, na dapat itama habang maaga pa. Kasi hindi lang po yung tricycle driver yung maapektuhan, kung hindi yung anak niya. Kaya po sa kwento, kwento po siya ng mag-ama, si Mariano po at saka si Hope. Tapos yung kwento po nun kung paano nagawang pigilan ni Hope yung addiction ng kanyang ama. Na yun nga po, na malalaman din po natin sa kwento, ano nga po yung dahilan kung bakit naninigarilyo yung papa niya. Which is, yung dahilan po nun is dahil sa pagkaulila nila sa kanilang mama na may addiction din na naninigarilyo. So, basically yung kwento po nito is, yung mama po, yun po yung naninigarilyo talaga sa pamilya. Tapos, namatay siya dahil sa sakit sa baga, sakit sa throat, yun po, throat cancer and lung cancer.
Tapos yung tatay naman po, mula po pagkabata, hindi po naninigarilyo. Pero dahil yung sigarilyo lang yung tanging paraan para maalala niya yung asawa niya, pinasok niya na rin yung addiction na yun. And simula po doon, all throughout the film, wala pong dialogue yung papa. So isa rin po yun sa challenge para po sa amin kung paano namin mabibigyan ng halaga, paano kami makapag-deliver ng isang mensahe na walang dialogue yung isang character. Tapos, ayun nga po, dahil po doon sa paninigarilyo niya, lumalabo po yung perspektibo niya. Kumbaga, all throughout the film din po, yung mukha din po niya is covered ng usok. Kumbaga, every time na gumagamit po siya ng sigarilyo, na nako-cover po siya ng usok, it means po ganun po siya kalala. Kasi parang yun din po yung purpose, yung mensahe po namin doon, na nilalayo tayo ng addiction natin sa tunay na mundo. Na tuwing humihit-hit tayo ng sigarilyo o humihit tayo ng vape, nalalayo tayo sa realidad ng mundo. Na kung saan ay natatakpan tayo ng usok na walang makakakilala sa atin, sa dating tayo, and hindi din natin nakikita yung tunay na mundo. So, ayun po, yun po yung focus ni Mariano doon sa kwento, kung paano niya maaalala yung asawa niya, and nandun na po siya sa punto na gusto niyang sumunod na sa asawa niya dahil sobrang namimiss niya na yung asawa niya. Pero, meron po tayong bida na kung saan si Hope po, yun po yung maghihila sa kanya pabalik. Literally, yung hope po na word is ginagamit po namin bilang term na pag-asa. Pero yung hope po, hindi po alam ng lahat, pero yung hope po is galing sa pangalan ng brand mismo ng sigarilyo. So parang ano po siya, metaphorical play na nilagay namin sa kwento na pangalan ng sigarilyo, ganito siya, ganyan siya. Kaya po marami po talagang aral na mapupulot sa kwento, and marami pong kaming mga siningit na idea na hindi lang po idea ko. Andun din po idea ni Joshua and idea ni Daryl na kung saan pinaghalo-halo po namin ang idea na yun. And sabi nga po ng isang sikat na director, mas maganda po na pinaghalo-halo natin yung mga idea na yun kasi doon po natin mabibuild up yung ikatlong katas, which is, for example, may idea ka, may idea ako, magkaiba tayo ng perspektibo, pero pag pinaghalo natin yan ang pinakamagandang ideya na mabubuo mo sa isang konsepto ng pelikula. So, ayun po, basically doon po magre-revolve ang kwento ng isang ng pelikula naming Hangos. So, yung word po na hangos tungkol po sa paghinga. Kasi gusto po namin iparinig or gusto po namin iparating sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang paghinga natin o ang buhay natin ay nasa ating desisyon at nasa mga desisyon na pinipili natin at sa mga aksyon na ginagawa natin. Kung tama yon, then mas maganda po ang takbo ng ating buhay. And piliin po natin lagi ang mabuhay. Piliin po natin lagi ang lumaban. Piliin po natin palagi ang pag-asa. Kasi hanggat nabubuhay ka, meron po tayong pag-asang dala-dala. Yun po yun. Yan, diba? So, isang salita pa lang ako, hindi pa ako tapos. Ay, sorry po. Hindi, kasi talaga nga, ngayon pa lang malalaman na natin kung ano ba talaga yung ini-expect natin sa pelikulang Hangos. Yes Pero, po. Kasi, alam niyo po ba na talaga nga humahanga ako sa inyo? Kasi, first time meron tayong pelikula sa Manila Film Festival. Metro Manila Film Festival. Metro Manila. So, talaga ngayon, sabi ko, kumusta na ang status niyo? Teka, sandali. Ito yung kauna-una, paano siya nasali sa Manila Film Festival? Ayan. So, ayun po. Kwento ko na. Oo. Madaldal siya eh. Ayan po. Nagsimula ito sa bootcamp nga po namin na, binigyan po kami ng trainings. Ang akala po namin, normal na filmmaking lang para sa tobacco off. Tapos, sa ikatlong araw po namin doon sa bootcamp, doon po kami biglang sinorpresa. Kasi yung pelikulang gagawin po daw po namin is para sa Metro Manila Film Festival. Doon po kami natulala ni Joshua. Ang ginagawa natin dito. Lahat po, alam niyo po Ma'am Jo, lahat po ng kasama namin doon is lahat po under ng filming industry. Mga filming students from PUP, FEU, may galing din pong Cebu. So, mga bigating schools po ito from Manila and from Cebu. So, nasingit po kami bigla na Sorsogon. Kaya naman po, ang isa din sa mga ideya ko, sabi ko, since andito naman tayo, bit natin ang pangalan ng Sorsogon, bit natin ang pangalan ng Bicol. Bakit hindi natin, in some way, i-promote kung ano yung meron tayo? Mas tangkilikin natin kung ano yung atin. Kaya po namin napili yung tricycle driver para ma-feature po namin lahat ng magagandang lugar sa Sorsogon. And syempre, mapapanood po yun, hindi lang po dito sa Pilipinas, kung hindi pa din po sa ibang bansa. Kaya sabi ko po, i-feature natin yung i-feature natin
yung Sorsogon kasi maraming magagandang places na meron tayo dito na bibihira lang makita ng ibang tao. Kaya sa paraang pelikula na to, napakita po namin, nabigyan po namin ng hustisya kahit papano na kami, hindi man namin sabihin sa pelikula pero proud Sorsoganon po kami. At saan man po kami dalhin ng panahon, dalhin ng tadhana, mananatili po sa aming mga puso na kami po ay galing sa Sorsogon at ipagmamalaki po namin na kami po ay Sorsoganon. Yun po yun. Yan, o diba? Naiiyak ako sa Parents Against Vape. Maraming salamat sa pagbibigay Thank you so ng much po. pagkakataon at suporta sa mga kabataang ito. Tunay talaga yung yung advokasya ng Parents Against Vape. Itulungan tayo yung mga kabataan. Hindi na ako kasama sa kabataan. Kayo na lang, 'di ba, na talaga nga mailayo kayo dito sa bisyong ganito eh. So yung pagmamahal nila sa ating advokasya lumalabas talaga. Hindi lang sila puro bibig, sa gawa din. So yung pagbibigay sa inyo ng opportunity na makapunta sa sa Manila Film Festival, abay Sorsogon to Yun nga po eh. Ngayon, kumusta kayo? Dami naman nagme-message. Hindi, kumusta yung nyo, kasi along the way habang ginagawa yung Hangos, may mga challenges po kayo na hinarap? Ano Madami yun? po. Like? Sa time management, nahirapan kami doon. And sa paghahanap din ng mga tao. Kasi, araw-araw, 2 days tayo nag-film. 2 days lang namin kami. 2 days shoot lang kami. So, very challenging yan kasi dapat lahat ng oras maayos namin. Ma-utilize yung oras na kahit isang oras lang dapat ma-utilize namin yun. Pero, yun nga, nung habang nagpa-production kami, 2 araw, wala kaming tulog kasi kailangan namin tapusin kasi sinusunod namin yung deadline. Ganun siya kahirap. Tapos, as a student po, pinagsasabay namin yon. May mga school activities pa kami. Bale, sacrifice din talaga. Tapos yung, how about Ikaw, yung Josh. Oo. Ayun po. Syempre dahil first time din po namin lahat, medyo may mga talaga, parang normal talaga ma-experience, may mga challenges talaga. Pero maganda siyang opportunity na sa amin na ma-experience yun para sa susunod maging maayos na yung mga halimbawa nakasama po dito, isa siyang magandang oportunidad na sa susunod kapag nakagawa ng film, maging maayos na din po siya. And syempre dahil din sa tulong ng director namin na maging maayos ito, ay naging maganda po yung flow din ng paggawa po namin nitong film. Ay naman po. Ako naman po bilang isang director, isa po sa mga challenges na kinaharap ko po talaga ay kung paano sisimulan to. Kasi yun po yung pinaka-challenging. Kasi lahat po tayo may iba't ibang kwento. Lahat po tayo kayang gumawa, lahat po tayo may mga kwento na pwedeng pang pelikula. Pero bibihira lang po ang nakakagawa ng pelikula. Noon hindi ko pa po yun nalalaman, pero ngayon pong pinasok namin yung ganitong industriya, nalaman ko na po kung bakit. Kasi marami ka po talagang iisipin. Tao, budget, iisipin mo din yung oras. So, ayun po, nagsimula po yung production namin by August. Mula po pag-aalis namin ng bootcamp, pag-uwi po namin, sabi namin ni Joshua, plano tayo, ganito, ganyan. Sino yung mga makakasama namin? And mostly po, mga kasama po namin is mga students po from the Lewis College. Kaya po, thankful po ako sa mga students na nakasama po namin. And before po nito, meron po kaming isang film na pinalabas rin po sa film festival sa Kasiguran. About naman po siya sa drugs. So yung ginawa ko po, pinalabas ko po siya sa school namin. And gladly, sa ganung paraan po, merong mga film enthusiast na mga tao na nag-join pa po sa amin. Kaya mas lumawak pa po yung pamilya namin. And by early September naman po, doon po kami rough planning na paano mag-draft ng script, paano magsulat, lahat po ng sinusubukan na po namin iplano. Sadyang may mga panahon lang po na hindi po namin siya masikaso kasi kailangan po namin unahin yung exam namin, may events sa school, may ganito. Especially ngayon po na ako po yung president ng school namin, kaya yung schedule ko po talaga is hati-hati. Tapos minsan binibigay ko po sa kanila, ituloy niyo yan, ganito, ganyan. And ayun po, isa po talaga sa pinaka natutunan is kailangan hands-on ka sa ganito. So ayun po, dumaan po ang September, dumaan po ang October, then November, balik na naman po kami. Ay October, mga end of October po. Kasi marami pong proseso yung pinagdadaanan.
kada gawa ko po ng script, pinapacheck ko po sa aming producer, sa aming mentor, sa aming creative consultant na si Sir Tops Brugada, isa pong director sa Manila. And kailangan pong i-revise, kailangan dagdagan, kailangan baguhin yung angulo, kahit kailangan baguhin yung ganitong scene. So marami pong revisions yung naganap, maraming drafts po yung pinagdaanan ng script namin para lang po talaga makuha namin yung pinakatamang timpla po ng pelikula na gusto namin gawin. And script pa lang po yun. Papel pa lang po yun. Wala pa po yung ano yung gagawin, ano yung plano natin pag gagawa ng action. So, panibagong kwento na naman po yun. Kaya po, nung October na, sinubukan na po naming simula. Nagpa-audition po kami. Nagrenta po kami ng mga place para po dun po kami makapag-meeting, dun po kami makapag-usap-usap, plano-plano. And so super minimal lang po yung planning namin, and so super konti pa lang po namin ng mga panahon na yon. Hanggang sa umusbong po siya, rumami yung tao na kasama namin. Nakasama na po namin sa Daryl and yung ibang students from Sorsogon State University. Tsaka marami pa pong students na gusto mag-join sa amin. Kaso naman po, ang inisip ko naman po is paano ko makikater yung ganun karaming students since limited lang po yung budget na hawak ko. So, yung may iba po na kailangan ko pong i-let go, may kailangan po akong hindi po muna isama sa ganitong project kasi po, ayun nga po, masyado na pong marami. And yung cast po namin, dalawa lang po. Yung cast po namin actually, si Hope po, nakilala ko naman po siya sa TEDx, nung nag-join po ako sa TEDx bilang TEDx speaker. Tapos yung Mariano po namin is, hindi na po ako naghanap ng iba. Nung kunenta ko po yan sa pamilya ko, sabi po ni Papa, oh, marunong ako umarte, bakit hindi na lang ako? Kaya, ayun po, yung Mariano po namin ngayon sa pelikula, which is yung sarili ko pong Papa. So, another challenge na naman po yun sa akin kasi, paano ko uutusan yung sarili kong tatay? Paano ko siya papaiyakin? Paano ko siya papagalitin? Paano ko siya papasiyahin? So, pero hindi naman po yun naging mahirap para sa akin kasi yung band po naming magtatay, very close po talaga. Kaya, sabihin ko lang, kailangan mong umiyak, ganito, isipin mo na ganito ka, ganito, ganyan. So, ayun po, na-deliver niya po yung mga message na yun. Kasi ako po before, nag-undergo po ako ng workshop under Mr. OG Diaz. Kaya po may mga konting background po ako kung paano palabasin yung emosyon ng mga bata, palabasin yung emosyon ng ng kahit sino po. So, nakatulong rin po yun. So, ayun po. Saan na ba tayo? December na. Doon po sa December, sabi po namin, kailangan po talaga namin ng tulong. Kaya po ang ginawa namin, nag-extend po kami ng mga letter sa iba't ibang government officials and government agencies po pala. Nagpadala po kami sa SPYDC, Sorsogon Provincial Youth Development. Nagpadala din po kami sa City Youth Development Council. Ang dami po namin pinadalang letter sa lahat po ng school, sa lahat po ng different agencies, and gladly, lahat po ng letter na yun is nakabalik po sa amin, and they are willing to help us po para matapos po itong film. So, ayun po, pinakauna po, tinulungan kami ng SPYDC na kung saan under Sir Julius Edma po, na binigyan niya po kami ng oras po sa People's Mansion na kung saan doon po kami nagplano, doon po kami nagstay during shoots. And sobrang laking tulong po nun kasi at least po magkakasama kami. And halos wala na rin po kaming tulog. Puro lang po kami kape ng 2 araw na yun, na-mention nga po ni Daryl. Tapos pakatapos naman po, during shoots naman po, tinulungan naman po kami ng SK3. Yung SK3 po kasi po yung naging shoot namin, yung sasakyan po namin, Adventure. Wala po kaming parang yung rig na tuloy-tuloy yung shoot. Ginawa po namin sa likod ng Adventure, nilagyan namin ng camera. Tapos yung camera, sinusundon po yung tricycle. So, meron po doon sa shoot namin na yung tricycle po, makikita mo talaga na buo. Tapos, sinusundan siya ng Adventure. Palibot po kami ng buong city. So, pumunta po kami ng pier, pumunta po kami ng complex, pumunta po kami ng cathedral. Marami pong places ang pinuntahan namin na ganun po yung setup. And lahat po ng tao nakatingin po sa amin. Sabi, ang ginagawa niyan. So, ganun po talaga ako na bigla po talaga na ganun po kalaki yung naging production po namin. And ginabayan po kami ng SK3, which is sila po yung nagta-traffic aid po para sa amin. And kung saan man po kami napapadpad, andun po sila palagi para gabayan po yung team namin. And hindi po kami talaga pinabayaan ng city and lalo na po ng province. So, ayun po, isa din po sa pinaka magandang experience sa akin is nagkaroon po kami ng maraming koneksyon lalo. Na mas nakilala po namin yung iba't ibang tao na hindi lang po pala
eto, tulad ng inaasahan namin, mas malaki pa po pala itong industriya. Kaya naman po, ayun nga po, na sabi nga po ni Joshua, first time niyang may experience and para daw po sa mga susunod pa. And ako naman po, isa po siguro sa mga mapapangako ko bilang isang director po nito na sa oras po na umuwi kami galing Manila pagkatapos po ng shoot namin, ay ng screening and then ng awarding po namin. Plano ko po magtayo ng isang filming organization po dito mismo po sa Sorsogon upang magkaroon po ng isang malaking plataforma para sa mga kabataan na mahilig lumikha ng pelikula, na may mga talento sa likod ng camera, sa likod at labas ng camera. Kasi po, ang kailangan lang po natin, bigyan lang po ng maraming plataforma pa yung mga kabataan para mas mapakita nila yung mga talento nila. And in that way po, kung nabibigyan natin sila ng plataforma, kung nabibigyan natin sila ng pagkakaabalahan sa buhay, mas mabibigyan din natin ng panahon na ilayo sila sa bisyo na akala nila doon na lang umiikot ang mundo nila. So bigyan po natin sila ng panibagong templa kahit papaano. Ito man pong organisasyon na to, hindi man po ganun kalaki, pero magsisimula po kami sa pinakamaliit na sektor ng lungsod upang mabigyan po ng ang lahat ng boses, tsaka mapakita po nila yung talentong meron po sila. Kasi pinapahalagahan po namin ang bawat kwento ng isang kabataan. Kaya nga po nabuo itong Project Gabay. Itong Project Gabay, actually, nung March. Galing po ako dito nung March. Project Gabay, sa'yo to? Yes po. Gabay Production, sige. Ayun po. Kaya po siya gabay kasi ang role po niya is gabayan ng mga estudyante. From the word gabay po, na magbigay gabay sa mga estudyante na pwede po silang matulungan sa iba't ibang aspeto ng paraan. Holistic development pa rin po. Physical, mental, social, spiritual, intellectual. So marami pong napapaloob dito sa gabay na to. And kasi ang gusto ko lang po iparating sa kanila, yung talento pong meron ako, o yung mga talento na meron po kami, handa po kami at willing po kaming iparating po sa iba. Para at least po, hindi po sila matakot na ipamalas yung mga iba't ibang talento po nila. Kasi lahat po tayo dito sa mundo is may kanya-kanya pong talento. Kailangan lang po natin makadiskubre ng tamang oras, ng tamang panahon, ng tamang tao na tutulong sa atin at gagabay po sa atin upang madiskubre yung mga talento na to. And ganun din naman po ako. Hindi ko po madidiskubre ang sarili ko kung hindi po dahil sa tulong ng mga tao sa paligid ko. Ayun po, marami po akong ganap sa buhay. Nagpa-pageant, ganito, nag-journalism, and lahat po yun, kinikredit ko po sa lahat po ng tao na tumulong po sa akin. Kaya naman po, gusto ko pong tulungan yung mga kabataan habang bata pa po sila na mas mahalin nila yung mga talentong meron sila. Kasi, siguro po nung panahon ko po, parang pakiramdam ko po, ako lang po mag-isa na tinaguyod ko po yung ganitong talento. Kaya po, ngayon, hindi ko man naranasan noon, ipaparanas ko po sa mga kabataan natin ngayon. And hindi lang po maliit yung sakop na to. Gusto ko pong palakihin palalo upang magkaroon po ng mas marami pang spaces and marami pang talentong madiscover po sa bayan ng Sorsogon. Kasi po, Ma'am Jo, marami pong mga talentadong talentadong kabataan dito sa Sorsogon na bibihira lang madiscover. Kasi yung iba po nahihiya, yung iba naghahanap pa ng tamang oras, tamang panahon. Yung gusto ko lang naman pong sabihin sa kanila is wag mong hanapin or wag mong antayin yung tsansa kung hindi ikaw mismo yung lumika ng tsansa at ng oportunidad para sa sarili mo, para mas madiscover mo lalo ang iyong sarili. Ayun po. Yan, narinig nyo kung ano ba yung ang dami ng sinabi ni ni Derek. Oo, si Derek. Pero syempre po gusto ko yung mga platforma na ibibigay mo para sa mga kabataan. At least makakatulong tayo, di ba? Sabi nga nila, kung may maitutulong ka lang in your little way, edi syempre ibigay mo na ang best mo. At syempre bago tayo magtapos, yan, good morning muna kay Barry Panyergo at kay Emmanuel Villafuerte yan. At bago tayo magtapos, eto na lang kasi excited na rin po akong makita yung silver screening. Tama ba ako? Screening ng ating film. Kasama niyo ako. Kasama niyo ako. At parang din ako na kung ano ba yung pwede kong makita doon. So parang nakikita ko na, nabivisualize ko na. Pero syempre excited pa rin po ako. So ngayon po,
ano ba yung pwede nating maging mensahe para sa ating mga kabataan before tayo magpaalam sa ating programa ngayong umaga? Meron kayong gustong idagdag? At syempre, pasalamatan muna. Yan. Okay po. Sino mo una? Hanggang na, Joshua. Siguro nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta po dito sa film, and especially yung mga officials po na nasa likod po nito, yung mga taga Sorsogon po na patuloy nagsusupport sa amin. And grateful po ako sa opportunity na ito na maging part po dito sa isang film and makasama po yung magagaling na crew po namin. Isa na dun yung aming director po na si Mark Reinal Merabueno. And nagpapasalamat kami sa talento na meron din po kami na ma-share po namin sa ibang tao. And sa lahat po na mga tao na nasa likod po nito. And Sa last na. sige po. Ito. Sige po na the breath we lose, the story we must tell. One breath, one choice, and one story. Yan po. Okay. Ayun nga po. So, napansin ko rin po na maraming talentado dito sa Sorsogon. Pero, hindi naman kulang yung oportunidad. Andito kami para gumabay din. Kasi, as kabataan, mahirap talaga maghanap if wala kang mahanap na organization na tulad nito. Pero, since andito na kami, mas maganda if maging part kayo na. Kasi hindi lang to isang grupo, pamilya na to. Kasi lahat ng ito ginagawa namin para din sa atin, para sa pagkakaibigan, para mas umusbong ang pagsasamahan. So kung sino man ang gustong sumali, maaari kayong lumapit sa amin. Yun lang po. So naniniwala din kami sa one breath, one choice, and one story. Alam mo po, bago matapos po, gusto ko munang pasalamatan lahat po ng sumuporta po sa aming pelikula. Unang-una na po ang Parents Against Vape, Tobacco of Now Film Festival, Amber Studios, under Miss Jackie Manabat, MMDA, ang Metro Manila Film Festival at Sir Christopher Brigada. Dito naman po sa Sorsogon, gusto po namin pasalamatan ng Sorsogon City Tourism Office, RO Film Studio, Adler Studio, Sorsogon City Local Youth Development Council, SK3, City of Sorsogon, Province of Sorsogon, Local Youth Development Office, Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Kasiguran, si Mr. Roger Del Rosario, Mr. Ronnie Besmar Aguirre, Ms. Rhoda Merabueno, Ms. Johnny Espacia Hao, Ms. Charo De Choso Logroño, Mr. Julius Edma, Mr. Meljun Mendoza. And gusto ko lang pong sabihin na ito po ay simula pa lang po ng mas marami pang kwento na bubuksan natin sa kabataan o bubuksan natin sa Sorsogon. And hindi pa po ito ang huli. Ito pa lang po ang simula. At sa muli, naniniwala po kami sa kasabihan. The breath we choose, the story we lose, the story we must tell. At saka, ang every breath po natin is a choice. At sa muli, one breath, one choice, one story. Maraming salamat po. O diba, natunghayan nyo, napakinggan nyo po ang ating mga main crew ng pelikulang Hangos 2025, kung saan po ito po ay first time sa ating kasaysayan na makakasama po ang isang gawang Sorsoganon, tunay na Sorsoganon, mga artista, mga crew, gabos anghali sa Sorsogon. Diyan po po kami sa Manila Film Festival. Kasama sila doon at sila kasama pala ako sa Manila Film Festival kauna-unahan po. Kaya it's really an honor to be part of Gabay Productions, no? So thank you at naniniwala ako sa inyong mga adhikain, sa inyong advokasya. So dalangin ko na palagi kayong gabayan ng ating Panginoon. At syempre po sa mga kabataan natin, ito yung mga tamang kung saan ay makihalubilo tayo, no? At ipakita natin ang ating mga talento. Marami tayong talento, alam ko, marami, katulad nga sinasabi ng ating mga kasamahan dito, ni na Direk, assistant, tapos si crew, si Sir na marami tayong kailangang tuklasin. May mga talento tayo na hindi natin pinapakita,
Pero kung siguro mabibigyan tayo ng tamang pagkakataon, alam ko mas magaling kayo sa kesa sa alam yung magaling sa inyo. Yan ay yung Gabay Productions ni Derek Mark. Di ba? Kaya yan sabi, sana po marami pa po tayong matulungang mga kabataan, mahikayat ng mga kabataan na sumama sa Gabay Productions. At syempre po, katulad po ng sinasabi ng Hangus 2025, ito lang po ang simula. Marami pa ang kasunod. Yes po. So, yan, isang natin, no? So, subaybayan po ninyo at abangan nyo po sa Manila Film Festival sa December 12. December 13. 13. So, bakit tayo sige, December 13 po ang Manila Film Festival. Ano po yung ng Manila Film Festival pag pinalabas na siya doon, diretso na dito sa Sorsogon? Ano po siya, may screening po tayo sa December 13 and magkakaroon po tayo ng mga provincial screening po. So, ayun, make sure po din namin na buong Sorsogonon po is makakapanood po nitong pelikulang ginawa po namin. And tapos na po kami sa pelikula. Naipasa na po namin mula po poster, trailer. Siguro po sa trailer ilalabas po namin yon sa December 10. Yung trailer po namin. December 10? Opo. Ngayon Wednesday. na. Opo. Kung kailan tayo alerted? Opo, aalis. So, ganun po kabilis yung mga pangyayari. Kaya, ayun po, sana po abangan ninyo, suportahan pa po ninyo, and yung poster po na nakita po ninyo sa page ng Botox, simula pa lang po yun, wala pa po yun, kumbaga, patikim pa lang po yun, kumbaga sa luto, asin pa lang po yun, wala pa pong Tinitimplahan sangkap. pa. Opo. Naka-mistake ako. Ayan po. So, December 10 yung ating trailer ng Yes Hangus po. 2025. Ang gabangan nyo po yan. Alam ko, excited na po kasi akong makita. Actually, sabi ko, bakit poster lang? Kaya nga ayaw ko pa sanang gawa ng sula, balita, kasi poster lang. Wala Pero pa. sabi ko, oo, pero sabi ko, sige, okay, gawan ko na rin dire-diretso. Yan, may poster, may may t-shirt tayo, official trailer ng Hangus 2025 sa December 10. And then, syempre, yung ating screening sa December 13 sa Quezon City. Yes po, Diba? Quezon City sa MMDA. Sa MMDA, sa Metro Manila Film Festival. Baka nga po makita natin yung mga artista din pong kasama sa MMFF ngayon pong taon yung mga mahabang pelikula. So, baka nandun din po sila. Baka lang po. Wag. Oo, kasi syempre, surprise pa to sa atin. Parang para mas lalo kayong ganahan, di ba? Kasi malay mo sa susunod, kayo na ang magdedirect sa kanila. Grabe. Oo, grabe. Hindi talagang ganun. Huwag kayong sa nyo kaya. So siguro, bago tayo magpaalam, ang gusto ko po, ipakilala nyo po ang inyong sarili. And then, pakilala nyo po yung inyong sarili. Tapos, doon na tayo magbababay. So, sige po. Sino po? Yeah, sir. Sige po, muli ako po si Joshua Pareha and proud po ako na Daluisan. Galing po ng Daluis College. Ako po si Daryl Balasa Palcuto. Galing po ako sa Sorsogon State University. And mag-iwan lang ako ng message. So, para sa mga kabataan, fight for something. Advocate for something. Kasi tutulungan na to tayo. Yun lang po. Ayun po. Hello po. Ako po si Mark Ronald E. Merabueno, ang director, producer at writer po nitong Hangos. At galing din po ako sa Daluis College. And yung current president po ng Student Council ng Daluis College. And ayun nga po, sinabi ko po kanina na kahit saan man ako bitbitin ng tadhana, kahit saan man ako bitbitin ng panahon, always po ako magiging proud Sorsoganan. And kung meron man po isang kasabihan na iiwanan para sa lahat, ito po ay don't be afraid to commit mistakes. Because mistakes increase your experience decrease your mistakes. If you learn from your mistakes, others may learn from your success. Maraming salamat po. Yan, ang Hangos 2025. Abangan nyo na po sa ating mga SM Cinema, sigurado meron dito sa Sorsogon. Sana po, sana. Payagan tayo ni SM City. Yes po. SM Cinema, ba't naman? O, diba? At syempre, bago tayo magpaalam, ayan, sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa Botox News Online, sa pangalan po ni, huwag kayong aalis dahil pasado na po kagad, pakatapos nito, si Kuya Boris Maranyo, and of course, kay Maestro Obed Apin, sa ngalan din po ng ating news editor Sheila Marie Espirito, sa ngalan din po ng ating ang ating magaling na technical, nandiyan pa rin po si Prime Dosinia at si Leonard Baldosa, sa ngalan din po ng ating General Manager Engineer Harold Laguerta, kasama po si FBBD Admin
Architect Yumi Laguerta. Sa ngalan po ng ating bossing, ang ating CEO, walang iba kundi si Huban Mayor Rahel Botox Blandgesa Fulieros. Sa ngalan din po ng ating ito ang ating bossing ni boss, Kapitana Maypura Fulieros. Ito po si Jogi Ba, pansamantalang nagpapaalam, magbabalik po bukas araw ng Martes sa Maugma na Kita. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.